So what is up guys? So meron lang ako gustong i-share sa inyo when it comes to condonation loan. So way back 2020, hindi na ako nakapagbayad ng personal loan ko sa SSS. Tapos ang nangyari, nag-apply ako for condonation loan. Binigyan ako ng palugit na 1 month since in-apply ko yung condonation loan na yon last month. From March 1 to 30, yun yung binigay sa akin na palugit, no. Tapos ang nangyari, due date ngayon, April 7. Pero yung applicable kasi na month, as you can see, ayan, March 25 lang. And ang naka-indicate po dyan, yung PRN, generate failed. So, ibig sabihin, ang sabi dito, your condo loan already defaulted. The condo loan default account, it will be available after 3 days of due date of your down payment. So, ito yung nangyari sa akin guys, no. So, paalala lang to sa lahat ng mga may mga condonation loan na wag talaga nating skip yung yung duration ng payment when it comes to down payment and even the monthly payment ng condonation loan. Meaning to say, since defaulted na siya, kailangan niya mag-antay ng 3 days, no. And napanood ko rin sa ibang vlog na kailangan mo nga daw talaga bayaran yung Although all unlimited naman as per SSS, yung pag-a-apply ng condonation loan, pero once na-default yung account mo, wala namang problema because it's unlimited. Pero ang pinaka consequence nga lang nun is after 2 years ka pa ulit makapag-salary loan. Okay, so keep lang din natin na yung account natin is bayaran natin once na nag-apply tayo ng condonation loan. And makikita rin naman natin yan pagdating sa condonation loan application na meron nakalagay talaga doon na terms and conditions pag nag-apply ka ng condonation loan. So basahin nyo lang yung maigi. So sana sa nangyari sa akin wag nang maulit at magiging reminder po to sa lahat po ng mga merong condonation loan, no, na kailangan asikasuhin agad kasi baka mamaya kasi magkakaroon pa siya ng problem when it comes to reloan nyo sa SSS kasi after 2 years pa ulit yon, 'di ba? So yun lang guys, so shinare ko lang sa inyo yung idea. Sana makatulong to para doon sa mga first time din na nag-aasikaso ng mga condonation loan or even yung mga dating employed tapos natigil sa pagiging employed, nagiging informal na workers tapos nag-employed ulit ngayon. So ito po yung normally nangyayari, no. So hopefully guys makatulong tong video na to para doon sa mga first time din mag-apply ng condonation loan. And ang kagandahan din dito since meron tayong mga tutorials na makakatulong po sa pag-solve ng mga problems natin when it comes to condonation loan. Hopefully makatulong to guys. So if you like this video, share nyo na lang to guys sa mga friends and relatives nyo, baka sakaling makatulong. And kung natapos ka sa video na to, i-follow mo naman ako and subscribe sa aking channel. Thank you.